Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo pong lahat. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas sa poot ng Diyos. Tumayo po tayong lahat para sa ating awit ng pagsamba. Awitin po natin yung "We have a story to tell to the nations." Aming Ama at aming Diyos na napakabuti, aming Diyos na mapagmahal. Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon na narito kami, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon upang sama-sama na magpuri at magpasalamat sa iyo. Alalahanin ang napakadakilang bagay na ginawa mo sa sangkatauhan, dakilang Diyos. Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa aming pag-celebrate, pag-aalala, Panginoon, sa pag-alaala sa ginawa mong ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi lang nawa ito maging ritual sa amin, Panginoon. Bagkus dakilang Diyos, mas lalo nawang magpalalim ito ng aming pagkakilala at pag-unawa, Panginoon, sa huling pitong wika na binigkas mo nung ikaw ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, dakilang Diyos. At Lord God, gaya ng aming kiniklaim at dinideclare, O God, that this Lenten 2024, Panginoon, ay merong kang
gagawin, meron kang ginawa, meron kang ginagawa, at meron kang gagawin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa aming pananampalataya. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na kilalanin, dakilang Diyos, ang ginawa mo, na ito'y sapat na dakilang Diyos. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na pinapatronize namin ang mga bagay na hindi karapat-dapat, Panginoon, at hindi kaaya-aya. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Nawa dakilang Diyos, manatili, Panginoon, tumimo sa aming puso, Panginoon, na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay once and for all, Panginoon, at wala kaming pwedeng magawa, Panginoon, upang mailigtas namin ang aming buhay, kundi dahil lamang sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ang pagtanggap namin dito, pagkilala, Panginoon, na ibinigay mo ang iyong buhay, Panginoon, para sa sangkatauhan, Panginoon, Lord. And we claim, O God, the power of the cross. We claim, O God, the power of your death and resurrection, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na walang hanggan ang kapangyarihan nito na patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Lord, salamat, Panginoon. Dalangin namin na nawa, Panginoon, mabigyan ka namin ng kaluguran, Panginoon. Lord, we want to bless you, O God. Lord, hindi lang namin hangarin na pagpalain mo kami, Panginoon. But Lord God, we want to bless you, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay na maging kalugod-lugod sa iyo, dakilang Diyos. Lord, i-bless mo ang aming gawain sa araw na ito, Panginoon. At nawa ikaw ang patuloy na mangusap, magministeryo, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord God, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming pagsambang ito. Sa iyo lang ang lahat ng kapurihan, ang pasasalamat at pagsamba. Ang lahat ng ito ay aming ini-offer, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Kristo. Yaksanaya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabilang tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo'y may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nalalapit na ang araw ng Panginoon. Ama'y papurihan at ang anak at ang diwang banal. Pag-aari walang hanggan, ng una at ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Sa biyaya ng Panginoon, muli tayong nagkasama-sama upang
alalahanin ang huling 7 wika ng ating Panginoong Kristo. At tinitignan natin na ito ang isa sa mahalagang pinagbubulay-bulayan. Kasi sa atin, mahalaga sa atin yung habilin o tagubilin. Kahit sa ating mga mahal sa buhay na namatay, parating pinag-uusapan ng pamilya, ano ba yung huling habilin, huling tagubilin bago namatay. Ibig sabihin ay napakahalagang makita natin, lalo na ang pinag-uusapan natin ay ang huling wika ng ating Panginoong Kristo. John Wesley's last words, "The best of all is God is with us. Farewell, farewell." Mahalagang kataga na binitawan ng founder of Methodism. Kaya sabi ko po uli kanina ay mahalaga na pinag-uusapan natin. Hindi sapat siguro kaya siguro kung ilang mahal na araw na tayo na nagbulay-bulay tungkol sa mga salitang ito ay nabubuo natin ang marami pang bagay na gustong sabihin ng ating Panginoon sa bawat wika. Ang unang wika ng Panginoong Hesus habang siya ay nakabayubay sa krus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Aming Ama at aming Diyos, pagpalain niyo po kami na pagbulay-bulayan ang iyong huling 7 wika. At napakahalaga nito sa amin. Samahan niyo po kami at pagpalain. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hinati ko sa 3 yung pag-uusap sa unang wika. Father, forgive them. Tapos yung they do not know, at saka yung what they are doing. Na ang mga talatang ito ay patuloy na nagpapakita sa atin ng napakagandang layunin ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, na ibalik tayo doon sa diwa ng nagmamahalan na Diyos at yung kanyang mga nilikha na pinilit na pinaghiwalay ng pagkakasala o pinilit na pinaghiwalay ng kasalanan. At yung mga talatang ito ay nagsasabi na ang pagpapatawad ay isa sa mga napakaraming bagay na kaloob ng pag-ibig ng Diyos. Ngayong umaga ay mayroon po akong nakita sa Facebook na aking nirepost. At ang aking nakita dito ay yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Yung sabi doon sa aking nirepost, kung nakita na po ninyo. Sabi ni Jesus, "I love you to the cross and back." Diba tayong sinasabi natin sa ating mga mahal sa buhay ay, "I love you to the moon and back." Layo nga naman yun dahil mula dito papuntang buwan tapos pabalik pa. Hindi mahirap din sukatin. Pero ang ating Panginoong Kristo ay nagpapaalala ngayon, sabi niya, "I love you to the cross and back." Na walang sukat na pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. At
Sabi ko po doon ay, today, we are reflecting on the immeasurable, unfathomable, incomprehensible, unexplicable love of God. Walang paraan para maarok ng tao kung paano tayo kamahal ng Panginoon. Mayroong nagtatanong, sabi na kung itong araw na ito namatay si Jesus, bakit tinawag itong Good Friday? What is good in Good Friday? So, mayroon din pa akong nilagay doon sa aking pinost po kanina. Sabi ko po, Good Friday is not good because it's the day of Jesus Christ, our Lord, died on the cross. But it is good because God's love even more magnified on that day and is still available today for you and me. Opo. Mas lalong it is good not of Jesus because on that first Good Friday, He suffered and died. Yet, the love of God even more magnified, mas lalong naipakita ng Diyos, mas lalong na-demonstrate ng Diyos yung pag-ibig niya, mas lalong niyang naipadama sa atin yung pag-ibig niya dahil namatay siya para sa atin. It's not good for Him, but it's good for us. Kaya, pag sinabing Good Friday, para sa atin yon. Mas inisip ng Diyos yung maraming bagay para sa atin kaysa sa Kanya. So, alalahanin natin na ngayong mahal na araw, unang mahal na araw at sa lahat ng oras, ang pinakadakilang laman ng pag-ibig ng Diyos ay yung Kanyang pagpapatawad. And it is always available every day, every hour, every minute, every second. Walang pagkakataon na hihingi ka ng tawad sa Diyos at hindi Kanya patatawarin. Number 2, if we are sinning, we don't know what we are doing. Ito yung isa sa madamdamin na part ng unang wika. Na yung humihingi ng tawad, Jesus Christ bilang isang tagapamagitan, ipinako siya in our behalf, pero yung tao na inihingi niya ng tawad, sukdulan yung pagkakasala. We don't know what we are doing. Kahapon, ngayon, kaninang maaga, si Kagawad at saka si Kapitan ng San Juan, mayroon po kasing nagpinitin siya na nandoon na siguro napagod, siguro nakita nila sa CCTV, pinuntahan nila kung kailangan niya ng tulong. Kasi dalawa lang sila, mayroon siyang kasama, pinapainom siya ng tubig. Nakakalungkot. Siguro sobrang eksakto ito sa ngayon, nakatingin yung Diyos sa pag-ala-ala ng mahal na araw. Ang isa sa palagay ko'y saktong-saktong sinasabi ng ating Panginoong Kristo, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Kapag yung penitensya para patawarin ka o magkaroon ka ng magandang buhay, ay gawin mo mismo.
At ito daw, sa buong Zambales, ang Castillejos ay Capital Penitencia of Zambales. Yan po yung kung mayroong one time nag-meeting kami nila kapitan diyan sa Barangay San Juan. Parang ito yung isang attraction ng Castillejos. Noon daw sa Balaybay talagang mayroong pinapako at dinadayo ng iba't ibang mga tao. Parang napakahirap na tignan. At kung mayroon po kayong kamag-anak na gumagawa o nagpapatronize, siguro ay patuloy natin silang ipanalangin. Kasi sabi po ay ginawa ni Jesus minsan at sapat na. Magkaiba yung po kasi pwedeng idaan yan sa it's an art. Yung pwede namang i-dramatize. Siguro mayroon din namang part nung ginagawa na parang dinadramatize o na stage, dinadramatize yung for me that's po. Pero magkaiba yung sasaktan mo yung sarili mo para doon. Tignan natin yung ating buhay na gusto ng Diyos na maging maayos. Hindi lamang doon sa kung ano yung ating ginagawa. Ang sabi ko po dyan ay last thing ay let us be pure in mind, words, and action. Minsan, nagkakamali din tayo, hindi lamang doon sa ating action, kundi sa kung ano yung ating iniisip at kung ano yung ating sinasabi. Gusto ng Panginoon na lahat po tayo ay maging maayos sa lahat ng bagay. Repent and turn back so that your sins may be wiped out. Yun po ang sinabi sa Acts chapter 3, verse 19. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ang sabi ni Jesus, kung lalapit tayo sa Kanya, hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Sa isang nagkasala, na humingi ng tawad, ang sabi ng Panginoon, go and sin no more. Umayo ka, pinatawad ka na, pero huwag ka nang magkasala muli. At bawat pagkakataon na tanggapin natin yung kapatawaran, yan ay bagong buhay. At ngayong Biyernes Santo, siguro ang isang magandang sabihin ay, Lord, I'm sorry. Patawarin niyo po ako. And after that, we are receiving a new life. Isang bagong buhay na pinagpala ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Good morning po. Nasa ikalawang wika na po tayo. Sabi niya po sa Lucas chapter 23 verse 43. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Itong salita pong ito ay pangako sa atin ng Panginoon. Katotohanan na ang Diyos tayo ay isasama niya tayo sa paraiso, na kung saan itong paraiso, ito yung ating pupuntahan, na kasama natin ang ating Panginoon. Ngayong umaga po, kung titingnan po natin ang krus o pagkapako ng Panginoon sa krus, isa po itong larawan ng pagkakasala at kamatayan. Ngunit, ito ay
pinahihintulutan ng Diyos upang magkaroon tayo ng pag-asa ang mga nagkakasala na kagaya natin bilang isang mananampalataya upang magkaroon tayo ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay may pambihirang pangako sa bawat isa sa atin. Sapagkat sinasabi niya, ang sino mang mananalig sa akin, bagamat mamamatay ay muling mabubuhay. At hindi na siya mamamatay kailanman. Ito ang pag-asa ng kaligtasan na matatamo ng mga sumasampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. Dito natin mararamdaman mga kapatid ang kaligtasan. Kaligtasan na sinasabi niya sa Lucas chapter 23 verse 43, sinasabi ko sa inyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Napakasarap po bilang isang mananampalataya. Na tayo bilang isang mananampalataya, may pupuntahan tayo. Ito yung pangako ng ating Panginoon, yung paraiso na kung saan ay kasama natin ang Panginoon. Ano ba yung paraiso? Ang paraiso, ito ay pag-asa ng isang taong nagkakasala. Ang paraiso, ito ay pag-asa ng bunga ng pangako ng tagapagligtas. Ito ay pag-asang maaaring matamo nating lahat bilang isang nananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, kung ating tutungyahan ang nakapakong Hesus habang kinakausap siya ng isang salarin na nagnanais maligtas, tayo bilang isang mananampalataya, tayo din ay manalig sa Panginoon. At hilingin natin na alalahanin niya tayo bilang isang nananampalataya at doon sa buhay natin ay laging maghahari ang ating Panginoon. Ngayong umaga po, may 3 bagay po ako na gustong ibahagi sa inyo. Una po yung pag-asa sa isang taong nagkasala. Di ba po? Lahat naman po tayo nagkakasala. Pero ang Panginoon, one time lang siya, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon po, sa panahon na to, nakakalungkot nga po yung gaya po sinasabi ni Pastor. Kanina, umaga pa lang, pag-alis pa lang namin, marami nagpipilitin siya. Pinapahirapan nila yung sarili niya na. Pero tandaan natin mga kapatid, tanging Diyos lamang ang gagawa ng ganung paraan. Yon ay ginawa niya para sa atin bilang isang mananampalataya, bilang isang nagtitiwala na may isang Diyos na nagligtas sa ating mga kasalanan. Sa ganitong salita po, may 2 salarin, pareho lamang silang nakakasala at nahatulan ng parehong kamatayan. Pareho lamang silang nagnanais na maligtas. Ngunit, hindi sila parehong tumanggap ng pangako ng kaligtasan. Dahil ang unang salarin, sa halip na magpakumbaba at igalang si Jesus, wika ng Biblia po sa Lucas chapter 23 to 39, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo?
iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Nais siyang maligtas, ngunit mali ang kanyang paraan ng pakikipag-usap sa Panginoon. Pinili ng una na laitin si Jesus. Ang unang salarin ay hindi nanalik kay Jesus. Samantalang ang pangalawang salarin ay nanalig kay Jesus at tinanggap niya ang pangako. At dito, sa pamamagitan nito, mas lumalim yung pagtitiwala ng isang salarin. Sapagkat hindi siya pinabayaan ng Panginoon na sinasabi niya na aalalahanin kita at isasama kita sa paraiso. Kaya sabi niya po sa Efeso chapter 3 verse 20, alalahanin lamang niya si Jesus sa kanyang paghahari. Wala siyang hihinging higit dito, ngunit sa mga mananalig, tatanggap tayo ng higit pa sa ating inaasahan. Higit pa sa ating hinihingi o inaasahan ay ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pangalawa po, ito ay pag-asang bunga ng pangako ng tagapagligtas. Ang pangakong paraiso ng tagapagligtas. Ano ba ito? Ano ang paraiso? Hindi naman po ito agad-agad pumunta sa langit ang Panginoon. Hindi naman siya ay namatay at inilibing muna. Namatay din ang salarin at maaaring inilibing o itinapon ang kanyang bangkay. Hindi naniwala ang mga Hudyo na hihiwalay ang kaluluwa sa katawan kapag namatay ang bangkay ng tao ay paniniwala ang muling mabubuhay kapag dumating na ang paghuhukom. At darating ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ito ang nauunawa ang paraiso ng mga Hudyo. Ngunit, sinasabi po ni Jesus na ang kanyang kaharian ay hindi dito sa lupa. Gayunman ang kingdom of God o paradise. Ito ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Ito ay sinasabi niya kay St. Paul sa mabuhay man o mamatay, sa Panginoon tayo pupunta o kasama natin. Ang paraiso ay dumating sa salarin. Dahil nakiisa siya sa Panginoon, Jesus, at sa pag-asang siya ay maliligtas. At wala na siyang sa kahatulan ng Diyos. Ito ay paraiso na tayo ay kasama natin ng ating Panginoon. Kaya itong pangakong ito ng ating Panginoong Hesus ay mangyayari din ngayon. Na tayo bilang isang mananampalataya, manatili po tayo na maglingkod at magtiwala sa Panginoon. Sapagkat napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Na sa oras na ito, ngayon din ay isasama niya tayo sa paraiso. Paraiso na kung saan ay masaya na tayo naglilingkod at nagtitiwala sa Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pagbubulay-bulayan ay ang ikatlong wika na matatagpuan sa John chapter 19 verse 26 to 27. Babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Isang salita, 3 letra, pero madami po ang katawagan. Ina, nanay, mami, mama, mamshi, naishi, at iba pa. Maraming sakripisyo ang ginawa upang tayo lamang ang magkaroon ng magandang buhay. May mga pagkukulang pero pilit na pinupunan. May mga pagkakamali pero patuloy na itinutuwid at hinihingi ng tawad. Maraming hindi na ibibigay pero laging ginagawa ng paraan. Sa ating pong text, mga kapatid, ang pagtulong ay isang pagpapala. Hindi po pabigat ang mga nangangailangan ng kalinga. Si Diyos upang tayo ay maging ina sa mga ulila, upang maging lingkod sa mga balo. At ang iglesia po ay nagliliwanag ayon sa kanyang patotoo ng pag-ibig. Kung titignan po natin, hindi po sila talagang mag-ina. Inihabilin po sila ng ating Panginoon. Naalagaan nila ang isa't isa. Gusto ko pong magpatotoo, ito po yung nakita ko sa aking ina. Si mother ko po, kami po ay pinalaki na hindi namin kasama ang aming magulang kasi ang nanay ko ay nangangamuhan. Isa po siyang katulong, isa po siyang labandera, at isa po siyang tindera. Kung ano-ano po yung mga ginagawa niyang paraan para mabuhay kami. So kami pong magkakapatid, naiiwan po kami sa bahay 1 linggo, kami lang po 3. Tinitingnan lang kami ng lola namin, pero hindi kami inalagaan. Kami lang po nabuhay kasi yung nanay ko na namamasukan sa Manila, yung tatay ko tricycle driver sa Olongapo. So kami lang po, bata pa ako, natatandaan ko 6 years old. Marunong na ako magsaing, maglaba, magganon po. Kaya independent po ako. Yon. So, hindi po kami ganun. Pero, nakita namin kung paano yung buhay. Nakita po namin kung paano kahalaga yung buhay. At yun, nabuhay po kami na ganon, na sarili lang. Pero, nakita ko rin sa buhay ng nanay ko, na lahat ng kanyang pamangkin, inalagaan niya. Ganon yung puso niya, inalagaan niya. Tumira sa bahay, yung siya ay medyo naglalaylo na siya sa pagiging katulong, medyo malalaki na kami. So, unti-unti, inaalagaan niya yung mga pamangkin niya. And then, kasi si mama ko, masaya siya na tumutulong sa kapwa. Yun ang kalagiyahan niya. Hanggang ngayon, ang nanay ko po ilang beses na stroke yan. 3, 5, yan. Pero napaka-strong ng nanay ko. Napaka-strong niya yung kanyang pananampalataya. At nagpapasalamat ako kahit ilang beses po siyang na-stroke, malakas pa rin siya. Hindi siya katulad yung na-stroke talaga na may ngiwi ang labi, may mga depekto yung katawan. Pero siya, yung nagluluto pa rin, naglalaba pa rin, naglilinis pa rin. Ganun po. Pero ngayon po medyo matanda na po siya nasa 70 plus na siya, 74, 75, yung mga ganun po. And ngayon po, kahit na may edad na siya pa rin po yung nagluluto ng pagkain namin. At yung kapitbahay po namin, kapag may mga nangangailangan, kapag may mga sakit yung kapitbahay naming matatanda, hindi niya po matiis. Talagang tutulungan at tutulungan niya. At itong lately po, yung aking kapitbahay, yung auntie ko, namatay na po kasi yung kapatid ng tatay ko lately lang. Itong auntie ko, hindi siya iniintindi ng mga anak niya. Hindi po siya inalagaan. Yung auntie ko lagi nakatambay lang sa puno ng mangga sa ilalim ng puno mangga.
hindi nagpapakain, ibang nagpapaligo sa kanya. Kami naman, si mama ko, ang ginagawa niya, nagluluto siya ng maramihan at bibigyan niya ng ulam yung kapitbahay niya. At kahit sinong may sakit doon sa kapitbahay niyang matanda, talagang lulutuan at lulutuan niya ng pagkain. Ganon kaano yung love niya. Sabi, ang katwiran niya, sabi niya, tumulong ka sa kapwa mo, ibabalik ng Diyos yung pagtulong. Yun yung ano niya, lagi kang tumulong ng masaya sa kapwa mo. Yun yung katwiran niya. Kasi kapag tumulong ka, merong malaking blessings na ibibigay ang Lord sa buhay mo. So wala siyang tao, kahit may nararamdaman siya or may ano, yun yung doon siya masaya, yung paglilingkod sa kapwa. So nakita ko dito kung gaano yung pag-ibig, kahit hindi mo siya kadugo, or kahit sino pa man yan, basta handa kang tumulong, ay ibibigay ng Lord yung kasiyahan sa puso mo. At tayo iglesia, tayong nasa iglesia, yung paglilingkod ay patuloy natin na gawin sa kapwa natin. Kahit hindi natin kadugo, hindi natin basta maglingkod tayo, kasi ganon kabuti yung Panginoon sa buhay natin. Wala siyang sinisino. Ganon kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa oras na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo isang awitin, yung dakilang pagmamahal ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, tinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang ikaapat sa 7 huling winika ng ating Panginoong Diyos sa krus. Ito ay matatagpuan sa Mateo 27 verses 45 to 46. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito na marahil yung pinakamasakit na salitang namutawi sa bibig ni Jesus. Dito natin makikita ang pagiging tao ni Jesus. Sa dami ng kanyang mga sugat, sa dami ng pagpaparusang ginawa sa kanya ng tao, ramdam na niya sa puntong ito ang hirap, ang pagod, ang sakit ng mga ginawa sa kanya ng tao. Ngunit ang higit na nagpapahirap sa kanya at ramdam natin sa kanyang winika ay ang pangungulila niya sa kanyang ama. Mula pa sa simula ay naroon na ang kanilang fellowship. Pero bakit ngayon ay nasaan siya? Wari bagang ang pakiramdam niya ay inabandon na siya ng kanyang ama. Sa sakripisyo ni Jesus sa krus, nagtagpo ang pagmamahal at kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya't hindi niya hahayaang ang kanyang mga anak ay mabulid sa apoy ng impyerno. Ngunit siya rin ay banal na hukom. Hindi niya hahayaang ang kasalanan ay hindi magkaroon ng kaparusahan o kabayaran. Kaya naman hinayaan ng Diyos na ang magbata ng ating kaparusahan ay si Jesus, sapagkat siya lang ang walang kasalanan. Hindi maaaring linisin ng marumi ang marumi. Binata ni Jesus ang lahat ng hirap dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa panahong winika ni Jesus ang ikaapat na wika, naroon ng Diyos. Ngunit mirarapat niyang mangyari ang lahat ng ito dahil sa matinding pagmamahal niya sa atin. Napupuot ang Diyos sa kasalanan at kamatayan ang kaparusahan sa kasalanan. Sa Jesus ang naging kabayaran upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang kamatayan sa krus ang tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya't sa mga panahong tayo nakakaramdam ng kalungkutan, nasa banig ng karamdaman, nasa gitna ng problema, lubog sa kasalanan, nawawalan na ng direksyon sa buhay, at dry ang ating espiritualidad. Parang gusto nating magtanong, kung nasaan ba ang Diyos? Kung bakit inayaan niyang mangyari ang mga pasakit na ito? Kung bakit nananalangin tayo, ngunit parang hindi niya tayo pinakikinggan? Tandaan lang natin na mahal tayo ng Diyos. Alam niya kung ano ang mabuti sa atin, hindi niya tayo kailanman pababayaan at hindi niya tayo kailanman iiwan. Mayroon ngang taong nagtanong, ang sabi niya, Panginoon, bakit hinahayaan mong patuloy na makaramdam ng sakuna ang mga tao, ng kalamidad? Bakit nangyayari ang lahat ng mga ito sa amin? Ang sabi ng Diyos, yan nga ang dahilan kung bakit nilikha ko ang tao. Tayo ang siyang magiging kapartner niya sa pagpapabuti ng kalagayan ng mundo. Kaya't sa mga hanggang ngayon ay hindi pa rin tinatanggap ang Panginoon. Sa mga taong hanggang ngayon ay patuloy na pinatitigas ang mga puso. Sa mga patuloy na tumatanggi sa panawagan ng Ebanghelyo na magsisi at magbalik loob sa Diyos at manampalataya kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Panahon na upang lumapit ka na sa Panginoon at magtiwala sa Kanya at panampalatayanan ang ginawang pagliligtas ni Jesus sa krus sa Kalbaryo.
Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nasa ikalimang wika na po tayo na matatagpuan sa 1 chapter 19 verse 28. Ito yung pinakamaiksing huling wika ng ating Panginoon. Nauuhaw ako. Ang ipinihuwatag na panlimang wika ay isang pangangailangan. Bahagi ng buhay ang pagkauhaw. Nauuhaw tayo dahil kinakailangan nating uminom at napapagod na tayo. Ilan lamang sa mga ininom natin ay tubig, gatas, juice at soft drinks. Upang mapawi ang ating pagkauhaw. Maginhawa ang ating pakiramdam kapag napapawi na ang ating pagkauhaw. Ang pag-inom sa tuwing tayo ay nauuhaw ay pagtugon sa pangangailangan ng ating mga katawan. Hindi lang po tubig ang kinauuhawan natin bilang tao. May mga kinauuhawan tayo na hindi kayang pawiin ng inumin. Mga halimbawa nito ay pagkauhaw sa kayamanan, pagkauhaw sa atensyon, pagkauhaw sa kapangyarihan, pagkauhaw sa pag-ibig at marami pang iba. May mga tao pa nga kahit mayaman na sila, kahit gaano pa sila kayaman ay palaging malungkot. Bakit? Nasa kanila na ang lahat ng kapangyarihan at yaman. Bakit malungkot pa rin sila? May mga pagkauhaw din sila na hindi mapawi ng kayamanan at kapangyarihan. Ganon din po ang nangyayari sa atin kadalasan. Hindi mapawi ng tubig o anumang material na bagay ang ating pagkauhaw, parang may kulang. Ang ikalimang wika ng Panginoong Hesus mula sa cross ay ang pinakaiksing salita sa 7 huling wika ng Panginoon. Ang Diyos na siyang lumikha ng tubig, ang humingi ng tubig mula sa tao. Ang Diyos sa katauhan ni Jesus ay nagpangako ng tubig ng buhay sa babaeng Samaritana noong pagkatagpo sila sa balon ni Jacob. Ngayon, ang Diyos sa katauhan ni Jesus ay humingi ng maiinom na uhaw siya. Uhaw na siya. Pagkatapos ng ilang kilometro ng paglalakbay mula sa palasyo ni Pilato, papuntang Golgota, uhaw ang Panginoon. Maaring inumin ni Kristo ang suka na ibinigay sa kanyang kapitan ng mga kawal bago pa man siya ipako sa krus. Pero bakit hindi niya ininom? Sa panahon po ng iyon, laging pag may ipinapako sa krus, sa Golgota, laging merong ganitong inumin. Ang purpose po nito, para itong anesthesia, pansamantalang maibsan yung sakit. Kaya nakakayanan, pinapainom ito ng mga Romano sa mga ipapako sa krus para mapawi yung kanilang kahit papanong kirot o sakit sa pagpako sa krus. Bakit hindi niya ininom? Ayaw niyang mabawasan ang bawat patak ng dugo sa kanyang paghihirap upang tubusin ang sangkatauhan. Gusto ni Kristo na buong-buo ang bawat patak ng dugo upang matubos ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay nililinis ang bawat tao mula sa kanilang mga kasalanan. Nagtiis siya alang-alang sa atin. Ano naman ang kinauuhawan ng Panginoon? Nauuhaw na nga siya, pero hindi niya tinanggap ang alak o suka na binibigay sa kanya. Ano ba ang kinauuhawan ng Panginoon? Tayo ang kanyang kinauuhawan niya. Nauuhaw siya sa atin. Tinatawag tayo ng Panginoon, magbalik loob. Sa wikang ito, uhaw na uhaw siya para sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Nakahanda siyang patawarin tayo dahil minahal niya tayo. Kung tinutugon natin ang pangangailangan ng ating katawan, kaya ba nating tumugon sa pagtawag ni Kristo sa atin? Tinatawag tayo ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya.
Ang hiling ng Panginoon sa wikang ito ay ang ating pagbabalik loob natin sa Kanya. Saan nga ba tayo patungo? Marahil ay pumupunta at naglalakad tayo sa kadiliman ng kasalanan. Nauuhaw na ang ating kaluluwa. Kahit ano pa ang gawin natin, para bang may kulang. Walang makakapawi sa uhaw ng ating kaluluwa. Nakakalungkot, halos hindi natin ito pinapansin. Mas binibigyan pansin natin ang ating mga pisikal na pangangailangan. Hindi lahat ng bagay sa mundo ang makakapawi sa ating mga uhaw. Ano man ang nakukuha natin, para bang may kulang. Maaring ang isang tao ay ang pinakamayaman sa buong mundo, pero hindi siya kontento. Nalulungkot siya kahit nasa kanya na ang lahat ng kayamanan. Hindi pa siya masaya, uhaw pa rin siya. May kulang sa kanyang buhay. Hindi siya masaya dahil may kulang. Kahit ano pang gawin niya, hindi pa siya makontento. Ang Diyos lamang, mga kapatid, ang nakapapawi sa ating pagkauhaw. Tayo ay nagiging kontento sa Diyos. Lamang ang may kapangyarihan. Siya lamang ang may kapangyarihan, pawiin ang ating pagkauhaw ng buong buo. Walang makakapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Pinapawa niya ang ating mga kauhawan ng ating kaluluwa, na sa Kanya ang tubig na walang hanggan. Hindi po ito ang literal na tubig. Napapawi ng literal na tubig ang ating pagkauhaw, pero pansamantala lamang. Iyon. Kapag lumapit tayo sa Diyos, papawiin niya ang pagkauhaw ng ating kaluluwa. Tanungin po natin ngayon ang ating sarili. Ano ang ating tugon sa pagkauhaw ni Jesus? Kapatid, nauuhaw si Kristo. Ano ang maiaalay mo? Coffee, tea, or meat? Kape, tsaa, or kaya mo bang ialay ang iyong sarili sa Panginoon? Sa tuguang kamay, sa sugatang laman, pinahayag niya'y walang imbot na pagmamahal. Sa sanlibutan, na bawat hakbay ligaw, binigay ang kanyang buhay at pag-ibig niyang banal. Kanino pa matatakot, kanino pa masisindak ang tulad kong angki kaligtasan. Ang buhay ko ngayon walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo ngayon kanyang binago na. Ko'y kaligtasan na isisigaw sa mundo. Sa bisig ni Jesus mahihimlay ang puso ko. Saysay, inubog niya't nililok ayon sa kanyang kalooban. Narito ngayon, tanggaping haing buhay,
sila ang tagapaglingkod ng Diyos at kanino man. Kanino pa matatakot, kanino pa masisindak ang tulad kong angking kaligtasan. Ngayon, walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo-anyo'y kanyang binago na. Tanging ko'y kaligtasan na, isisigaw sa mundo. Sa bisig ni Jesus, mahihimlay. Para sa ika-6 na wika, may 3 puntong nais ipakita ang Panginoon para sa atin. Panguna, the debt is paid in full. Pangalawa, the final sacrifice has been offered. At panghuli, the work is complete. Victory has won. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Pinagkanulo, itinatwa, nilibak at hinampas. Patayin ang taong iyan, ipako sa krus. Ipako siya sa krus. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Siya ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makakasalanan. Tetelestai, ang huling sigaw ng tagumpay ng tagapagligtas, sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Tanging si Jesus ang siyang umako, kasalanan at karumihan nilinis ng dugo. Ang pag-ibig mo ay lubos, sa pagkakasala ako ay tinubos. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at biserong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad
ng mga kasalanan natin. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siyang napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang handog. Ang iyong liwanag ay ipinagkaloob sa madilim na sanlibutan, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Inuyakayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Tinapos na ng Diyos ang kanyang poot. Si Jesus sa krus ang naging daan sa ating pag-abot. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Dahil sa kanyang biyaya, tayo'y pinawalang sala. Parusang dapat sa ati, naging pagpapala. Dahil sa kanyang pag-ibig, ang sarili ibinigay. Ngayon, ang buhay ko sa kanya'y iaalay. Tayo'y pinagaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Walang hanggan ang aking pasasalamat. Ginawa niya ang lahat ng ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Ikapitong wika. Father, to you I commit my spirit. Tayo pong lahat ay umawit. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy.
reason that I sing. Sabayan niyo po. Jesus, I believe. Yes, Lord, we believe in you, Lord. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. It's all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. It's all I am. Praise you, Jesus. Jesus' seventh statement on the cross is one of complete trust and surrender to God. Sa gitna man ng pagdurusa, maging sa pagharap sa kamatayan, ito ay patunay ng pagtanggap ni Jesus, the acceptance of His faith, ang pinakamataas na pagsunod sa kalooban ng ating Ama. At ang ikapitong wikang salitang ito ay magsilbi nawang hamon at patotoo sa bawat isa sa atin, sa ating mananampalataya, ang magtiwala at isuko sa Diyos ang lahat, to trust in God's providence at isuko ang ating buhay sa Diyos ng buong buo, sapagkat tanging sa piling niya lamang tayo makakasumpong ng katiyakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating paghahandog. Inang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama, Ikaw po ang unang nagkaloob. Ibinigay mo po ang iyong pinakamabuti. Nawa sa aming pong paghahandog, pagbabalik ng
mga biyayang galing sa iyo, natagpuan niyo po kaming matapat. May kagalakang nagkakaloob. Bless niyo po at pagpalain ang mga kaloob na ito at magbalik ng higit pa sa inaasahan. Siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Sabay-sabay po nating awitin ang awit ng pasasalamat at pagtatalaga. The Old Rugged Cross. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Banal na Espiritu. Mahigit 2,000 taon nang nakalipas. Gumawa ka ng isang aksyon ng pag-ibig. Nabayubay ka sa krus.
tumulo ang iyong banal na dugo, binayaran mo ang lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong mga anak na ginamit upang sa pamagitan ng pagbulay-bulay ng mga awit at tula, nakita namin, Panginoon, ang kahulugan ng iyong ginawa na minsan pero sapat na para sa aming lahat. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong pag-ibig. Patuloy po na makita po namin ang iyong panawagan ng iyong kamatayan ay para sa lahat at ang lahat ay ninanais mong maligtas. Pagkatapos niyo po kaming pinagpala, gawin niyo po kaming pagpapala sa marami. Gawin niyo po kaming pagpapala sa iba na ikaw din po ay makilala, maunawaan ang iyong ginawa. At salamat sa pagkatalam po namin sa pamagitan ng iyong buhay, sa pamagitan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Muli naming pagbulay-bulayan ito sa lahat ng pagkataon at ipagpasalamat namin ang iyong dakilang pag-ibig. Patuloy kaming nanalangin, Panginoon, na maranasan namin ang gantimpala na mula doon, Panginoon, ay di lamang kami pinatawad at nagkaroon ng panibagong buhay, kundi ang kapangyarihan ng iyong mga sugat sa krus ay pagpapagaling sa aming mga karamdaman, physical man, emotional man, spiritual man. Kami po ay iyong pinagpala at inaangkin namin ito sa bawat isa at sa aming pamilya, sa aming iglesia. Ito po ang aming mga panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Mga kapatid, ang paulit-ulit na pinapatunayang pag-ibig na walang hanggan, muli nating naranasan at mararanasan. Sumaatin ang kagalakan upang purihin siya at pasalamatan ang lahat ng kanyang mga pangako at masaganang pagpapala. Sumaatin ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord sa Kanya pong dakilang pag-ibig sa atin. Announcement lang po, yung ating pong Easter Sunrise Service ay gaganapin po sa Ilog, sa may Angeles, just after the bridge. Pag dito po tayo manggaling. Ang ating pong pagsamba ay 5:30. Si Brother Ricky po, yung mga walang sasakyan po, nandoon na po sa kanya yung sasakyan. 4:30 po, magaganon siya. Yung iba po, magtipon po kayo dito sa kapilya, dadaanan po kayo. Kung kailangan pong balikan natin, hindi magkasya. Yun po yung arrangement po. Pero yung mga gusto na pong matulog doon, kasi kami po, doon na po kami, magtitent na po kami doon. You can join us, ang mga mayap at praise and worship team po, doon na matulog. Salamat po sa Panginoon. God bless us all.